Okay, ang ating pong iko-continue po, yung pong aking sinimulan last week. Ito po equipping God's people. Maihanda sa paglilingkod at maging matatag. Pakita po natin. PowerPointer. Yan, basa po. Equipping God's people. Maihanda sa paglilingkod at maging matatag. Tungkulin po namin yan ng mga senior pastor. Maghahanda kami ng isusubo sa inyo. Kayo naman po ay nganga. Ibig sabihin, makikinig kayo. Kasi ito ay para kayo'y tumatag sa pagharap sa problema. Sino rito ang gusto sa pagharap sa problema? Tagumpay ka! Sino yung pagharap sa problema? Ikaw ay matatag. Yan. Kaya po, kami po ay may mga inihahanda. Kaya ang lagi namin sinasabi, makikinig mabuti. Kasi yung salita, pagka yan ay ikaw ay may kausap, hindi mo makukuha. Ang ating pong halimbawa dyan, una ay mga leaders, mga pastors, dapat nakikinig mabuti. Okay, itinuro ko po sa inyo, number 1, equipping God's people. Number 1, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya yung umattend po ng empowerment, pwede ko makitang ang kabilang sa 80 umattend sa empowerment last Sunday and Tuesday. Tumayo po tayo. Yan. Kaninang umagang iba. Yan. Titigan nyo sila yung mga mapagtagumpay na Kristiyano. Sila yung mga mas mababait na ngayon kaysa noon. At nagpapagamit sa Lord. Amen. Yan po yun. Umattend po sila po yung 80. Praise God. Second batch ay schedule pa po natin. Yan po para mag-alab, tumatag. Ang Lord po ang naglalagay sa puso para kami po ay maghanda para kay tumatag, para isang punong matatag na humaharap sa bagyo. Tungkulin po namin yan. So nasa inyo na po kung kayo tutugon. Nasa atin na po iyon. Ngayon, ang una para maging matatag ay biblical teaching through God's holy word. Kaya po yung mga nag-graduate ng empowerment, sila po ngayon ay gumagawa ng devotion. Amen. Hindi na umamen. Yung mga nag-graduate kayo po ay, kung hindi nyo kaya daily, 80 sa gabi. Basta bago matulog, meron kayong nabasang word of God. At nakuha nyo yung lesson. Number 2, belonging. Para kayo po ay tumatag at makapaglingkod, kailangan kayo ay belong to the small group. Dapat kayo po ay kasali sa life grouping. At patatlo, kailangan alam mo yung blessing in the blood of the Lamb. Kapag ito po'y naunawain nyo itong blessing in the blood, ay kayo po ay magiging victorious. At yun po ang gusto ng lahat, maging mapagtagumpay. Sinong gustong maging mapagtagumpay sa pagsubok? So, kailangan ang blessing. Meron pa yata sa lobby kailangan mapapasok na. Ako'y magsisimula na Sabi mo, kung may nasa lobby na a-attend, pumasok na at ako'y magsisimula na. Baka meron pa. Nakikipag-sharing pa. Pumasok na sa loob. Si Emmy, nasa labas. Kita ko. Yan, nasa lobby. Pasok na ka mo. Okay, blessing in the blood of the Lamb.
blessing. Mahalaga po kasi ang ating pag-uusapan. Sabi mo, ay ang pag-uusapan ay blessing, kaya makinig ka. Sinong gusto ng blessing? Kaya gusto ko lahat ay nasa loob at ito'y marinig. Kasi blessing. Sabi mo, blessing ang pag-uusapan. Kaya makikinig kang mabuti. Sinong gusto ng blessing? Yan po ang mga blessing, ilang blessing na nasa Bible. Number 1. Tayo po'y tumayo. Bago natin simulan ang number 1. Pahayag 12:11. Tayo po'y sabay-sabay. Ngunit natalo na siya. Pag sanabing siya, yung po'y dyablo. Sabihin natin, natalo na ang dyablo. Simulan ulit natin. Ngunit natalo na ang dyablo ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Pag sinabing dugo ng tupa, blood of the Lamb. At ng katotohanang ipinangangaral nila. Humanap ka ng sasabihan, sabi mo, ikaw bilang anak ng Diyos, natalo mo na ang dyablo. Tumayo ka bilang mananagumpay ni Kristo. Tapos na. Ang dyablo ay talunan na. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Dahil sa dugo ng tupa. Dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Talunan na. Gusto ko makita ka. Ikaw ay mapagtagumpay. Sabihin mo sa iyo yung sarili. Sabihin mo, tanggapin mo ang katotohanan ng Biblia. Ang dyablo ay talunan na sa buhay mo. Dahil sa buhay ko. Dahil sa dugo ni Kristo. Kaya wagi ako. Kasama ako sa parada ng tagumpay ni Kristo. Palakpakan natin si Lord. Hindi sila takot. Ito po yung mga martyrs. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Hindi ka takot sa kaaway. Hindi ka takot na gawin ang kalooban ng Diyos. Nasaan dito ang hindi takot na sumunod sa Panginoon? Alang-alang sa pananampalataya, alam mo na wagi ka dahil sa kordero, dahil sa dugo ni Kristo. Pumalakpak pataas ang mga wagi. Sealed by the blood of Jesus. Basahin natin sa English. Wagi ka ha? Basahin natin sa English. Gawin nating personal. Sabihin natin, I won the victory over Satan because of the blood of the Lamb and the word of my testimony. I didn't love my life so much that I refuse to give it up. Palakpakan natin si Lord. Nasaan ang mga victorious? Sino nagsasabi, today and forever, ikaw ay magtatagumpay sa anumang pagsubok sa buhay. Ititiwala mo kay Lord anumang resulta ng iyong panalangin. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Umanda ka. Tayo mag-e-end up mamaya ng faith-filled prayer and declaration. Sabihin natin, faith-filled prayer and declaration. Kaya ngayon, ang gagawin ko sa inyo, itutubog ko kayo sa Word of God para tumaas ang inyong faith. Para pag nagdeklara kayo mamaya, puspos kayo ng faith. Ang panalangin at deklarasyon kailangan mapuspos ng faith. Para mapuspos ang inyong panalangin, ang nagagawin natin mamaya, deklarasyon na gagawin natin mamaya, kailangan tumubog tayo sa Word of God.
Kaya inilagay ko rito, 1 to 9, the blessing in the blood. Makinig kang mabuti. Kasi mamaya, pag tayo nagdeklara, pag nakita sa iyo ni Lord yung faith, ay matindi ang magaganap sa buhay mo. Sino yung handa? Sisimulan natin yon ng pag-awit na thank you Jesus for the blood. And then dideklara natin, salamat sa Lord, punong-puno po kanina first service. Plus ngayon, salamat sa Lord. Kasi itinuro ko sa inyo the power of Christ's resurrection. Ngayon ang ituturo ko sa inyo the blessing in the blood para maging matatag, para maging mapagtagumpay. Amen? Gusto ko kayong nakikitang nagtatagumpay. Tayong lahat ay pinili para magtagumpay. Hindi ka pinili ng Diyos para maging talunan. Sabihin mo sa iyong sarili, pinili ako ng Diyos para magtagumpay. Pinagkapili-pili ako ng Diyos para magtagumpay. O humanap ka na sasabihan dyan. Pinagkapili-pili ka para magtagumpay. Pumalakpak ka mga mapagtagumpay. Again, itutubog tayo sa board. Kaya makinig ka, huwag mong tutulugan ang salita ng Diyos. Kasi faith comes from hearing and hearing. Na makinig tayong mabuti. Blessings in the blood of Jesus. Nabasa na po natin kanina yung Revelation, Tagalog at English. So sinimulan ko na kayong manalig hanggang mamaya. Kailangan tumaas ang faith. Andiyan ba tayo? Sino yung handang makinig para tumaas ang faith? Pakita mo sa katabi mo, hindi ka tutulog, makikinig ka. Dahil gusto mong tumaas ang iyong faith. Sa Biblia, nakalagay, tataas ang faith pag nakikinig. Hindi na, nagkukulang-kulang ang faith, nagiging talunan ng Kristiyano pag hindi nakikinig. Sa halip makinig, natulog dahil malamig. Sabihin mo sa iyong katabi, wala ritong ganyan. Pati sa online. Amen? Praise God. Number 1, blessing in the blood. Redemption through the blood of Jesus. Saan ko po yung kinuha? Ephesians 1:7. Sabay-sabay po tayo. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ikaw at ako'y natubos. Ang halaga na ipinangtubos ay halaga ng nakasangla. Tama po ba? Matutubos po ba ang nakasangla kapag kulang ang pantubos? Hindi. Halimbawa, hindi naman ako nagsasangla, hindi ko naranasan magsangla. Halimbawa lang. Halimbawa, ari pong tunay na silver na may diamond. At ito hinulugan ko pa nung ako'y dalaga. Ay, kasya pa rin eh. Ibig sabihin ay maraming gawa o kukunting gawa. Kasya pa rin. Halimbawa, ito ay halimbawa lang. Nakasangla, ang halagay 10,000, may interest. Magkano para matubos mo? Magkano ibibigay ko? 10,000 plus interest para mabawi. Itong ating pinag-uusapan, redemption through the blood of Christ. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Bago ko isunod yung aking sasabihin, basahin muna natin sa Tagalog. Basa po sa Tagalog. Pagtubos sa kasalanan, ang magitan ng dugo ni Jesus. Pagtubos sa kasalanan. Pakibasa po sa Tagalog, Ephesians 1:7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo ng ibig sabihin, pinatawad ang mga kasalanan natin. Sino rito ang totoong Kristiyano, nasa iyong banal na Espiritu Santo at totoong natubos ka na sa kasalanan at napatawad na?
Dalawang kamay pataas, ang mga pinatawad, sabihin natin, thank you, Jesus. Napatawad ka na. Eto, bakit ka napatawad? Nakasangla ang tao dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Sinong nagkasala? Eva at ni Adan. At mula noon, dumaloy na po ang kasalanan sa lahat ng tao. Pati mga ipinapanganak, dumaloy. So nakasangla. Kanino? Kay Satanas. Sino ang mga tao? Kaya sabi rito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos. Sino ba ang tinutubos? Nakasangla. Sino nakasangla? Ang tao. Bakit? Sa kasalanan ni Eva dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Ano ang ipinangtubos para mabawi sa pagkakasangla? Laksa natin. Dugo ni Kristo. Saan galing ang dugo? Kay Kristo. Ano yung dugo na yon? Banal. Yon ang halaga sa pagkakasangla sa'yo. Ang halaga para matubos ka ay buhay ni Kristo ang ipinangbayad. Sabi mo, wow! Thank you, Lord. Palakpakan natin si Christ. Ganyan kahalaga ang buhay ng tao. Pahalagahan mo ang sarili mo. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, naunawaan mo ba kung gaano kakahalaga? Napakahalaga mo. Higit pa sa milyon. Kasi ang ipinangtubos ay buhay. Anong ipinangtubos sa iyo para bawiin ka sa pagkakasangla kay Satanas? Buhay ni Heso Kristo. Sabi mo sa iyong sarili, pahalagahan mong sarili mo. Pahalagahan mo si Kristo na tumubos sa iyo. Huwag kang padadala sa sitwasyon. Pumalakpak kay Kristo ang nagpapasalamat. Ganyan tayo kahalaga kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ganyan tayo kahalaga. Buhay niya ang kanyang ipinangbayad. Kasi, bakit buhay? Dugo hindi naman makukuha ang dugo nang hindi mamamatay yung shed blood. Naalala ko yung kwento. Naku, wala akong kwentong ganito kanina eh. Naalala ko yung kwento. Sabi nung manok, ihandog ko ng aking itlog bilang sakripisyo. Ano daw ihandog ng manok? Itlog. Sabi ng baboy, alay, ang akin sakripisyo ko'y buo na. Kasi hindi naman makukuha kung hindi ibibigay yung kabuuan, sakripisyo. Anong ini-offer ng baboy? Buong buhay. Anong ini-offer ni Christ para makuha yung banal na dugo at maipambayad sa'yo, kasalanan ko? Buhay niya. Palakpakan natin si Christ. Yun ang tunay na sakripisyo. Ibinubuhos ang lahat. Kaya sabi ng baka man o ano man, kambing yan, huwag kang magmamalaki manok, ang iyo itlog lang, ang akin buhay. How much more ang ibinuwis na buhay ni Christ. Palakpakan natin si Kristo. Yan ang totoong sakripisyo. Sometimes, ang sakripisyo lang natin, oras na 2 oras. Dagdagan natin. Sabi mo, dagdagan natin. Ngayon, ano ang blessing number 1 sa banal na dugo? Ano pong blessing? Tayo natubos sa kasalanan. Napatawad na ang kasalanan natin. Nakuha na tayo sa sanglaan. Sino rito ang masaya? Wala ka na sa sanglaan. Ikaw ay naalis na. Tinubos ka ng dugo ni Kristo. Palakpakan natin si Lord. Hindi yan alam ng iba. Kaya dalhin mo sila rito. Linggo-linggo, iba't ibang ibinabahagi sa atin. Dalhin mo sila. Hindi nila yan naririnig. Padalwa. Ano yung padalwa? Pagtubos sa sumpa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo tinubos sa kasalanan, tayo napatawad, makinig kayo. Ano yung padalwa? Tinubos sa sumpa. Anong ibig sabihin? Dati nasa sumpa.
Imagine mo yun, alam mo yung sumpa. Ay sabi nga nung iba'y, kaya nakarinig na siya isinumpa ng magulang, ikaw ay wag namang gagawin niya ng magulang at talagang natalab. Pero pati magulang naghihirap pag siya sumusumpa. Ayaw ni Lord ng ganyan. Gagapang ka ng sa hirap. Naku, speak blessing. At ang blessing, hindi lang yung iyong sinabihan, pati ikaw ay mapapagpala. Sabi ng Genesis 12, the one who bless you will be blessed. The one who bless you will be blessed. Kaya speak blessing. Sa asawa, sa anak, speak blessing. Ngayon, ganun katindi yung kapangyarihan ng sumpa. Ngayon, ikaw at ako ay natubos, hindi lang sa kasalanan. Tinubos tayo sa sumpa sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Basahin po natin, Galatians 3:13. Ngunit, sabay-sabay po tayo, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. 10 yun, 10. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, ito ang sinasabi sa tunang na Kristiyano. Makinig ang tunay na may relasyon kay Kristo. Pero ngayon, ang mga nasa sumpay wala na. Ang masaya ay pumalakpak kay Lord. Ikaw na may relasyon, ang kausap kayong may relasyon, pati nasa online. Ikaw na may totoong relasyon kay Kristo. Ikaw na totoong born again. Ikaw na pinananahanan ni Holy Spirit at patuloy kang nababago. Tinubos ka na sa sumpa. Ang tumubos ay dugo ni Kristo. Palakpakan natin si Christ. Sabay-sabay tayo magbasa. Ngunit, hindi natin, sabi ko po magbasa, huwag kayo nakayuko, magbabasa 8. Ari, 1, 2, 3, go. Ngunit, hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Kaya, sinumpa tayo ng Diyos. Noon yun, nung walang relasyon kay Diyos, kay Lord. Pero ngayon na ikaw ay may relasyon na, ngayon na ikaw ay born again na, tinubos na tayo. 1, 2, 3, go. Tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Sino ang binitay? Si Christ. Bakit? Taglay niya ang kasalanan ng tao. Taglay niya ang sumpa na dapat ay para sa iyo. Ikaw at ako ay natubos na sa sumpa. Masaya. Sumigaw ang masaya. Say hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo kung mukha simpayan. Kaganda-ganda ng balita. Dapat masaya yan. Tingnan mo. Masaya ka? Amen. Wala ka na sa sumpa. Umanap ka na sa tiyan. Wala ka na sa sumpa ng 10 utos. Pinalaya ka na. Tinubos ka. Binayaran ng dugo ni Jesus ang kasalanan. Baka may malungkot pa dyan, ha? Wala na. Amen, Brother Ray. Wala na. So, sa English, redemption, freedom from the curse of the law. Yan ang number 2 sa English. Through the blood of Jesus. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Curse is everyone who hangs on the tree. Yan ang padaluwang pagpapala na tinatanggap ng mga totoong Kristiyano para maging matatag. Itong itinuturo ko sa inyo ay sa team ng equipping people of God. Para ikaw ay ma-equip, maging matatag. Sino rito ang nagsasabing masaya kang naunawaan mo yung pagpapala sa dugo ni Kristo? Amen? Pamulakpak kay Lord. Redeemed. Patatlo.
blessing in the blood of Jesus. Forgiveness and sanctification through the blood of Jesus. Hindi mo kayang sundin ang 10 utos, tinubos na tayo doon, kailangan mo lang manalig. Kaya tayo napapatawad, forgiveness and sanctification. Basahin muna natin, Matthew 26:28. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission, forgiveness of sins. Ito ang aking dugo, ating basahin sa Tagalog, dahil ito ang aking dugo, sabi ni Christ. Tagalog, Ineng, Tagalog. Dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Makinig kayo. May bago ng kasunduan. Ang kasunduan noon ay kailangan sumunod sa 10 utos para maligtas, para mapatawad sa kasalanan. Ngayon, noon ang kasunduan ay magpapatay ng hayop, isa lang ang magbabayad para sa kasalanan, dugo ng hayop, may pupunta doon. Pero ngayon, we are now under new covenant dahil ni Christ. Ang kasunduan na ngayon ay manalig ka kay Kristo tuloy-tuloy. Ayusin mong relasyon mo sa Panginoon. Dapat ikaw ay sa pabago. Dapat ikaw ay, pagka nagkakasala, ito po ang meaning ng repentance. Makinig po kayo, mahalaga ito. Ito po ang ibig sabihin ng repentance. Aaminin mong ikaw ay nakamali, and then hihingi ka ng tawad. At sasabihin mo, ayaw mo nang maulit. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ikaw na totoong Kristiyano na pinananahanan ni Holy Spirit, hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Why? Tinutulungan ka ni Holy Spirit na mabago. Dahil ikaw ay nasa liwanag na, sabihin mo sa iyong katabi, nasa liwanag ka na ni Kristo. Alam mo na ang ginagawa mo. Hindi pwedeng sabihin hindi mo alam. Alam mo na rin ang pinahihintulutan mo. Ngayong tayo nasa liwanag ni Kristo, kailangan tanggapin mo. Hindi ka pwedeng magmaang-maangang hindi mo alam ang tama at mali. Alam mo na, matalino ka, nandyan si Holy Spirit. Ito ang tunay na repentance. Tayo bilang Kristiyano, mahalaga ang pagsisisi. Ang pagsisisi, aaminin mo na kasala ko, Lord. Ayaw ko na pong maulit. Humihingi ako ng tawad. Close your eyes. Gawin mo yan ngayon. Ipaalala sa iyo ng Panginoon ang iyong paulit-ulit na ginagawa. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Aminin mo, Lord, alam ko naman yung ginagawa ko eh. Itinatakwil ko po ito. Hindi ko pinahintulutan ang kaaway na ako ay i-manipulate. Umaamin ako ng aking pagkakamali. Sige, close your eyes, bow down your heads, and humble yourself before God. Yumuko ka, pumikit. Itakwil mo. Sabihin mo yung iyong kasalanan. Sapagkat ang kasalanang hiningi ng tawad ay declare wala yung consequences. We are now under the new covenant. Hingi mo ng tawad lahat at sabihin mo, ayaw ko na pong maulit. Ayaw ko na pong maulit ang mga maling ginagawa ng aking bibig. Maling ginagawa ng aking mata, ng aking kamay. Mga maling pinakikinggan, mga lugar na mali na pinupuntahan ng aking paa. Sabihin mo, itinatakwil mo yan. Tinatakwil mo. Tinatakwil ko, Panginoong Diyos. Yamang nasa pag-uusap kami na yung banal na dugo, linisin mo ako. Sige,
Linisin niyo ako, Panginoon, sa lahat ng pagkakamali. Nagpapatawad din po ako sa nagkasala sa akin. Itinatakwil ko po. Inaamin ko ang aking mali doon sa tao na yon. Sige, aminin mo para hindi ka mag-suffer sa consequences. Wala ritong magsasuffer sa consequences sapagkat ang mga naririto'y umaamin ng mga pagkakamaling nagawa sa asawa, nagawa sa kaibigan, o ito man ay sa pastor, nagawa sa lingkod ng Diyos, nagawa sa life group leader, nagawa sa iyong sarili, nagawa sa iyong mahal sa buhay. Lord, walang magsasuffer sa consequences dahil ang bawat isa'y nagtatakwil. Sige, takwil mo. Sabihin mo, ayaw ko na pong maulit. Hiningi ko po ng tawad sa iyo, Panginoon. Hiningi ko ng tawad sa iyo. At ako po'y nagpapatawad din sa aking sarili. Papatawad din ako sa aking kapwa. Lord, salamat sa iyong banal na dugo na nagbayad ng aking mga kasalanan. In Jesus' name. Sige, palakpakan natin si Lord. So, i-guide ko kayo. Alam yan ni Lord. Tungkulin ko pong i-guide kayo sa pagsisisi, pagtalikod. Ito po ang ibig sabihin ng repentance. It is not just saying sorry. Ito'y aaminin mong mali ka. Tatakwil mo, hingi mo ng tawad sa taong pinagkasalahan mo. Hingi mo yan ng tawad. Amen? Amen? Naunawaan po natin? Kasi it is blessing. May blessing ang blood, pero gagawin mo naman ang iyong part. Gagawin mo yung part. Alam mo kasi nung gawin mo yon, alam mo nung ikaw ay magkasala, pinahintulutan mo, kaya kailangan aaminin mo. Hebrew 9:22, kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Yes, ang mga tao, ang mga unbeliever ay nahingi ng tawad, pero kung wala sa kanila yung relasyon kay Kristo, wala po. Mapalad tayo, pating nasa online. Ikaw at ako'y may relasyon kay Kristo. Pag humingi ng tawad, automatic yan. Cleanse lahat ng iyong inhingi ng tawad. Amen? At lahat ng kasalanan natin ay binayaran ng dugo ni Christ. Sino yung masaya ron? Past, present, and future na kasalanan ay nabayaran na. Sabihin natin, thank you, Jesus, for the blood applied in my life. Amen? So tayo tinubos, pinatawad, nilinis. Number 4, fellowship with God through the blood of Jesus. Having boldness, confidence to enter the holiest by the blood of Jesus. Hebrew 10:19. Sabi ng Ephesians 2:13, kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Wow! Naririnig nyo ba ang aking binasa? Binasa nyo ba ang aking nabasa? Naintindihan po ba natin yung blessing na sinasabi ng ating binasa? Na dati daw ay malayo sa Diyos, pero ngayon malapit na. Ikaw at ako ay mas malapit na dahil sa dugo ni Kristo. Nakakalapit na tayo. Kahit nasaan ka, nasa airplane, nakasakay sa tricycle, anumang uri ng sasakyan mo, naglalakad ka, nasa bahay ka, kailangan mo ng tulong, makakalapit ka automatic sa Diyos because of the blood. Palakpakan natin si Lord. Anytime, anywhere, tulog ang kasamahan mo, kailangan mo magpanalangin.
Wala kang kasama, nasa airplane ka, kasama mo yung ang mga passengers, kailangan mo nagwiwiggle, kailangan mo manalangin. Ikaw ay malapit na malapit kay Lord para manalangin at marinig ka through the blood. May sitwasyon kang hindi maganda. Ikaw ay nagdadrive. You're in the midst of turmoil, or the airplane is somewhat wiggling. So you can pray through the blood. Sino yung masaya roon? Yan po yun. Basahin ulit natin. Yung may kagalakan sa puso. Pang-apat na po iyan. 4. Ngunit, ako ngayon. Personal, sabihin mo. Ngunit, ako ngayon, ideklara mo yan. Tumayo nga tayo, tumayo tayo. Yung ano lang nakikristo na, mga nasa online tayo. Medyo yung talagang ikaw ay masaya, na ikaw ay totoong Kristiyano at may relasyon kay Kristo. Okay, nakangiti, may ngiti. Ay masaya alam nga naman kasi mga nguti masaya. Ang mga masaya ay nakangiti habang idideklara ito. Okay. Sige. Ilagay mo ang kamay mo sa tapat na yung puso. Ngunit ako ngayon ay na kay Kristo na. Malayo ako noon sa Diyos. Pero ngayon ay malapit na ako sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sino masasaya? Sabihin natin, thank you, Jesus, for the blood applied over my life. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. You can take your seat. Wherever you are, nasa school bilang estudyante, pray. Kukuha ng exam. Sabihin mo, Lord, malapit ako sa iyo. Noon malayo ako. Dahil malapit ako sa iyo, nakakahingi ako ng wisdom. Palala mo ang lahat kong natutunan, Holy Spirit, malapit ako sa iyo. Ano mang uri ng ano man ang kailangan mo? Hello? Kasi sometimes magpapasa ka, pray for me. Paano kung ang napasahan mo ay hindi naman hawak ang cellphone? Hindi ka maipag-pray. Samantalang ikaw mismo, you have an access, direct access sa Panginoong Diyos na tutulong at magbibiyaya sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Meron kang direct access. Di ba pag ikaw ilalapit sa presidente, dadaan ka muna sa daming dadaan ng security. Pero hindi lang security. Ilang kang dadaanan bago lumapit sa presidente? Wala akong alam na gitang dadaanan. Ilan? Sa Malacanang? Ilan? Yung mga presidential officer. Kadami-daming dadaanan bago makalapit sa presidente. At maghihintay pa. Maghihintay. Kahit naman saan di ba pila? Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Biblia, tayo noon ay hindi makalapit. Noon walang relasyon kay Kristo. Pero ngayon bilang anak ng Diyos, walang hadlang dahil sa dugo ni Kristo. Direkta. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things that you do not know. Yan ang calling telephone number. Hindi po yung sasabihin all circuit is busy now. Walang gayon. Ikaw ay talagang i-assist ka talaga ng Lord. Mabilis. Palapaan natin ang ating Panginoon. Because of our relationship kay Christ, makinig kayo, bless kayo. Naririnig nyo ito. Paano naman yung ibang walang relasyon kay Christ? Ilapit natin sila. Sabi mo siyang katabi, kung ipapayag na ikaw lang nakaalam nito. Kung alam mo, ganito, kung alam mo na meron kang na-discover na mina na hindi mo naman kayang sa sarili mo lang dahil sobrang dami,
Hindi mo tatawagin ng iba, "Oy, tulungan niyo ako rito, pagkakarami nito, hindi ito kayang sarili." Hindi pa tatawagin mong iba. Sino ngayon na nakasumpong ng matinding kayamanan? Nasumpungan mong relasyon kay Kristo ay matinding kayamanan. May kalakip na pagpapala mula sa banal na dugo. I-share mo yan. I-share mo si Christ. Wala ito sa first service. Hindi ko ito nabanggit. Laging iba sa second. Kaya makinig po kayo sa J1 Bawan page o sa YouTube. Much more po ang binibigay na revelation ng Lord. Kasi padalwa ng ulit ng pagbabasa namin, nare-reveal pa rin. Kaya mga kapatid, malaya na. Sa Tagalog, Hebrew 10:19. Pakibasa po. Kaya, mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Banal yung lugar, banal ang Diyos. How come na ikaw at ako'y makakalakip? Sagutin mo ang tanong ko at naririyan. How come na tayo makakalapit? Pasagutin mo ang katabi mo. Tingnan mo kung tama ang sagot. How come na tayo makakalapit? Dahil sa dugo ni Kristo Jesus. Makakalapit tayo sa banal na Diyos. Woo! Thank you, Jesus. Dahil, ayan, nakalagay. Dahil sa dugo. Maraming kakailangan? Nag-isip pa, may kailangan ka ko. Marami tayong kailangan? O, saan tayo lalapit? Di siya may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo. Ang magandang balita, malaya ka. Sabi mo, malaya! Lapit lang. Anong kailangan mo? Asawa? Asawa agad boyfriend muna. Datu, laya. Manayang makakapagsabi sa Panginoon. Ng bawat isa, walang imposible sa Lord, nangangailangan. Life partner, inihanda na ni Lord. Handa na, magpakita ka lang sa Kanya. Number 5. Baka laging nasa lang. Medyo. Number 5. Deliverance from the power of darkness. Yan. Kay victorious talaga Colossians 1:13. Basa po natin. He has delivered us from the power of darkness and translated us in the kingdom of the Son of His love. Dito kayo tumingin. Ba't ka kayo nakatingin sa inyong cellphone? Hindi ko alam kung kayo nakikipag... din basa po tayo. Pag sinabi kong magbasa, ay magbabasa. Okay lang. Sige po. He has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness. So, ikaw at ako ay na-deliverance na from the power of darkness through the blood. Sabihin mo, through the blood, you have been delivered from the power of darkness. Taas uli ang kamay na mapagtagumpay. Sealed by the blood. Palakpakan natin ang Lord. Maliwanag po yan through the blood. Yan pong ginagamit natin sa deliverance. The blood. More blood. More blood. So alam niyo na ngayon kung bakit yun po ang aming ginagamit. Because truly, the blood of Jesus is so powerful, and it is the power of God to set people free. To sanctify, justified, redeemed, forgiven. Yan po, through the blood. Number 6. Through the blood, sabay-sabay po tayo. Through the blood, we are able to conquer the accuser of the brethren and receive total victory. Sabihin natin, complete victory. Basahin natin sa Tagalog. Saan ko po yan kinuha? Pahayag 12:10. Sapagkat pinalayas na
mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Sino po yung accuser? Satan. Anong ginawa ni Lord kay Satan? Pinalayas na. Bakit pinalayas sa langit? Siya ay nagkaroon ng matinding pride. Sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka? Wala ka ng pride. Aamin ka na pag mali, magsisisi at magtatakwil. So pinalayas na. Ano daw ang ginagawa ni Satanas? Anong ginagawa? Umaakusa. Ano ga ang pag-aakusa? Ikaw katamad-tamad mo. Yan, ako sa yun. Ikaw katapang-tapang mo. Ikaw pasaway ka, sobra. Yan, inaakusahan. Wala ka ng, itong pag-aakusa ni Satanas. Iba naman yun ni isa tao. Ito ang akusa ni Satanas. Ano ka? Luging-lugi ka na. Dahil sa iyong kasalanan. Ako sa yun. So, mangyayari, manghihina. Pero ikaw na alam mo sa sarili mo na pag nagkasala, humingi ka kaagad ng tawad, itakwil mo at sabihin mo, hindi mo na uulitin. You has been cleansed by the blood. Automatic yan. Malilinis ka ng dugo ni Jesus. Hindi ka na kayang akusahan. Pag sinabihan, ikaw si paulit-ulit ka, repeat and repent. Lagi ka nala ang nagsisi, inuulit mo naman. Accusation yun. Manghihina yung tao na Kristiyano. Huwag mong tanggapin. Sabihin mo, noon yun, ako'y si repeat and repent. Ngayon, hindi na. Simula sa araw na ito. Ngayong araw na ito pala. Lalabanan mo yun kasi pinalayas na nga yung mga nagpapahina sa Kristiyano. Sino nagpapahina? Ang dyablo. Kung ano-anong sinasabi. So, wag mo yung tatanggapin. Kaya, tayo ay conqueror. Through the blood of Jesus, we conquer the accuser of the brethren and receive total victory. Sabihin natin, I have the complete victory. Through the blood of that Jesus. Basahin natin sa English. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And so, no longer condemned. Hindi ka na, ito po ang maganda, Romans 8:1, na maganda ito. Basahin niyo yung huli, mahalaga yung nasa huli ng ating babasahin. Romans 8, verse 1. Unawain natin ang ating binabasa, mahalaga po ito. Basa. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sino rito nakikristo? Wala nang condemnation. May kasunod dyan, ang mga nakikristo daw ay wala nang condemnation, hindi na i-condemn dahil nakikristo. Padalwa. Dahil silang nakikristo, do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Napakalinaw. Yes, you are claiming that you are in Christ, pero ang katutunayan na ikaw ay nakikristo, you walk by the Spirit of God. Ang nasusunod sa iyo ay ang Holy Spirit, hindi ang hilig ng laman. Gets po natin? Yan po ang totoong nakikristo. Pakibasa uli. Therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk
according to the flesh, but according to the Spirit. Ito po ang according to the flesh. Tama ka naman, ba't ka hingi ng tawad? According to the flesh. Sinaktan ka, ba't ka hingi ng tawad? That is flesh. According to the Spirit. According to the Spirit. Ano man ang pagkakamali ko, humihingi ako ng tawad sa iyo at itinatakwil ko na ito sa buhay ko. According to the Spirit. Marunong kang humingi ng tawad, marunong kang magpatawad. Gets po natin? Yan ang, magkakontra po yan yung sarili. Di ko pa kaya, nasaktan ako. You are walking according to your flesh. Pero yung taong magaling humingi ng tawad at magpatawad, you are working according to the Spirit of God. Sino rito yung madaling magpatawad? Sino rito yung madaling humingi ng tawad? You are walking in the Spirit. Hindi ka nananahan sa flesh. Walang condemnation. Palakpakan natin. Malinaw po yan. So, no longer condemn. Kailangan gawin nating patnubay ang Holy Spirit. Si Holy Spirit ay nasa iyo. Nasa iyo. Sabihin mo, malinaw ka sa iyo, nasa iyo ang banal na Espiritu. Anong natanga? Nasa iyo si Holy Spirit. Natanga? Masaya ka ba? Nasa iyo si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay nasasaktan kapag ikaw ay patuloy na nagkakasala. Nasasaktan siya. Sino rito ang ayaw mong masaktan si Holy Spirit? Itigil mo na ang pagkakasala. Amen? Number 7, blessing. Justified and saved from wrath through the blood. Romans 5:9. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Ano yung wrath? Salot. Ano yung mga salot? Makinig kayo, ito yung nangyari yung salot. Tayo do'y maliligtas sa salot. Ang nakaranas po, yung salot, wrath, parusa, judgment. Maliligtas daw tayo through the blood. Mahalaga po ito. Pakita mo ang 1 Peter chapter 4. Kanina ay Pastor Jerry paki-assist. 1 Peter, makinig kayo. Mahalaga itong ipapakita ngayon. Nabasa ko po ito nung isang araw. 1 Peter. Judgment will begin with God's people. Kaya mag-iingat tayo ngayong nasa Panginoon na seryosohin mo ang iyong relasyon kay Kristo. Kung ikaw ay palangit, isipin mo ang langit ay lugar na ng pag-ibig. Kaya kung ikaw ay kulang sa pag-ibig, humingi ka. Hindi pwede doon ang magnanakaw. Kasi lugar na mayaman, maraming ginto. Pwede ka doon magnanakaw, maraming ginto. So, ang naroon ay yung taong puno ng pananalig. Sino yun? Sabi ko, ang palangit ay mga taong puno ng pananalig. Hindi makasarili. Mas mahal si Lord kaysa pera. Basa po ito, 1 Peter 4:17. For it is time for judgment to begin with God's household. Magsisimula ang judgment of Christ sa sambayanan ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, magtulungan na maging maayos ang relasyon sa isa't isa. Kung anong narinig mo, i-apply mo na. Anong natutunan mo, tanggapin mo na. Sapagkat ang judgment ay magsisimula sa household ng Panginoon. Sa church. Ikaw ay tumatayo dito, abi.
Kailangan, ang tinitingnan ng Lord, hindi ang pagtaas mo ng kamay na pagod ka na. Ang tinitingnan niya ay puso mo. Oo nga, luhod na luhod ka kahit masakit ang iyong tuhod. Ang tinitingnan pa rin ni Lord, sa pagluhod mo yung puso mo. Malaki po ang aming responsibility bilang pinagkatiwalaan ng Lord ng tupa. Ang ituturo hindi lang para laging yumaman, hindi po pwedeng laging ganoon. Ang itinuturo ko ngayon ay mamuhay tayo ng matuwid dahil tayo ligtas na. At makakaya natin ang matuwid na pamumuhay dahil ang Holy Spirit na nasa iyo. Palakpakan natin si Holy Spirit. We are not perfect, pero araw-araw tayo nagpapabago. Pumalakpak ang araw-araw ay gustong magpabago. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, abay, kung ikaw ay nagkasala at naririyan pa rin, abay, face the consequences. Pero yung kasalanan mo talagang, Lord, on the spot, Lord, ayaw ko nung ginawa ko. Ako'y magsisisi, ako'y hingi ng tawad. Wala, burado na. Gets niya? Kasi yun po, dalhin mo ko sa Tagalog. Dumating na ang panahong magsisimula na nga ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Ibig sabihin, church, sumunod na tayo. Hindi tayo makakasunod perfectly, no one. Pero napakahalaga. Yung alam mo, i-apply mo na. Magpatawad, humingi ng tawad, maging mapagmahal. Huwag magtatanim ng sama ng loob, makinig mabuti. Are you listening? Kaya ito po, malaki po yung aming responsibility. Tuturuan ko kayong mamuhay ng tama. Mag-aaral ako, ituturo para pag tayo po kasi ang pakakasalan ni Christ. Si Christ po ang groom. Tayo ang bride. Kailangan ang bride handa. Are you listening? Ituturo ko po yan in some other weeks. Being prepared to meet the groom. Sinong groom? Si Christ. Sinong pakakasalan ng church? Sinong church? Ikaw at ako. Without blemish. From glory to glory, nagpapabago tayo kay Christ. Hello? Palakpakan natin si Lord. Dumating na ang panahon, magsisimula na nga ang Diyos sa paghatol. Mga anak niya. Kaya better, mag-ano ka na agad, magtakwil ka na agad ng mali, humingi mo na ng tawad, not to suffer the consequences. Sabihin natin, give me grace, Lord. Mamuhay ng matuwid. Mamuhay sa liwanag mo, Kristo. Amen? Ako'y nakataas ang kamay kayo ba? Oh, sabihin nyo, give me grace, Lord. Mamuhay ng matuwid. Mamuhay ng kalugod-lugod sa'yo. Dahil ako'y ligtas na. Dahil sa aking pananalig sa'yo. May relasyon ako sa'yo. Pero ito ang gusto mo. Nasa aking ka, Holy Spirit. Titingnan mo ang inward and outward manifestation ng aking mga narinig na salita mo. Palakpakan, fruitfulness. Fruitful, ibig sabihin po, inward and outward. Outward and inside. So, much more than having now justified by we are saved from wrath. Maliligtas ka. Alin yung wrath? Ginudge po ng Panginoon during the time si Noah, ang panahon ni Noah. Ano nangyari? Family lang ni Noah ang naligtas. Nagkaroon ng gunaw sa mundo. Sodoma and Gomorrah, tinupok ng apoy. Nang hinayang si Lot, naging haliging asin. Tayo po ngayon, seryosohan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Si Moses, 10 salot ang kanyang naranasan. Mamaya ituturo ko po. Dito na po tayo. Protection. Ito, dito na tayo. Doon ko sasabihin yung about Moses. Number 8.
protection through the blood of Jesus. When I see the blood, I will pass over you. Exodus 12:13. Kailan yan? Makinig kayo. Inilabas ni Moses ayon sa instruction ni Lord. Inilabas niya ang mga Israelites sa pagkaalipin sa Egypt. Inalipin ng Pharaoh at ng lahat ng Egyptians ang bayan ng Diyos, ang mga Israelita. Ang ginawa ng Panginoon dahil ayaw pumayag ni Pharaoh na umalis sa kanila ang mga Israelita, inaalipin. Ginawa ni Pharaoh, nagmatigas siya. Ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng iba't ibang rat. Yung sinasabing tayo may spare sa rat. 10 sumpa ang ipinadala ng Panginoon. Sumpa ng ang tubig na inumin ay naging dugo. Wala silang mainom. Pero matigas pa rin si Pharaoh. Sige, papayagan ko na kayo. Pero hindi na naman. Sumpa ng niknik. Nagkaroon talaga ng niknik hanggang palasyo. Sumpa ng palaka. Lumulundag ang mga palaka sa palasyo. Langaw. Iba't ibang sumpa. Sumpa ng pigsa. Nagkapigsa. Ayaw pa rin payagan. Ito na. Kung bakit siya pinayagan. 10 sumpa na pinadala ng, ang tawag doon ay wrath. Kaya ako naikwento dahil tayo daw ay may spare sa wrath through the blood. Protection through the blood. Paano? Dito po, sabi ni Lord, ayaw mong pumayag, pero this time, papayag ka na. Papayag ka na dahil lahat ng panganay na anak ng mga Egyptian ay mamamatay. Pero kayong mga Israelita, pumasok kayo sa loob ng inyong tahanan at bawat tahanan ninyo ay pahiran nyo ng dugo ng hayop. At yan ay dadaanan ng angel of death at kayo'y maliligtas. Basa. When I see the blood, I will pass over you. Kung yung dugo ng hayop na nakalagay sa hamba ng pinto ng mga anak ng Diyos during that time na patayin ng angel of death ang mga panganay. Ang panganay ng mga Israelita ay hindi namatay dahil sila nasa loob ng ng kanilang bahay na may dugo. Ngayon pa kaya, hindi kayo maligtas samantalang ang naka-cover sa atin ay blood ni Jesus? Ano naka-cover? Anong naka-cover sa'yo mula ulo hanggang talampakan? Isigaw natin, I am covered by the blood of Jesus from the top of my head down to the soles of my feet. Even ang aking sasakyan, ari-ari at tinatangkilik in Jesus' name. Gagawin mo yan araw-araw. You see, ito po'y sineselebrate the Passover Lamb. Sineselebrate po yan sa Israel. Totoo bang nangyari? Totoo. Lahat ng panganay ng mga Egyptio'y namatay. Pero ang mga Israelita, dahil ang kanilang tahanan ay may pahid ng dugo ng hayop, naligtas. Ikaw at ako, hallelujah, cover with the blood of the Lamb. Ligtas ka sa anumang sumpa, ligtas ka sa anumang salot, ligtas ka sa anumang pangamba at anumang aksidente. I declare, through the blood of Jesus, himpapawid pandagat, panlupa, ligtas ka. Ako, tayo at ang ating pamilya. Sinasabi nyo ba yan?
Araw-araw, sabihin mo yan. Sino naniniwala ron? Palakpakan natin si Jesus. Because, hindi ko pa nga nailagay dito the blood speaks. Hindi ko nailagay. Ang dugo ni Abel ay nagsalita. Pinatay si Abel ni Cain. And the blood of Abel speaks of justice. Pinatay siya ni Cain. Nasa Bible yun, hindi ko pala nailagay. Truly, the blood of Jesus speaks salvation, redemption, sanctification, forgiveness. It speaks healing. It speaks life. The blood of Jesus is life. The blood of Jesus speaks prosperity and blessing in your life. Pwede mo yan sabihin lagi. Are you ready for the declaration? Puspos na tayo ng faith. We are under the protection of the blood. Pumalakpak ang nagpapasalamat. And last, before faith-filled declaration, healing through the blood of Jesus. By His stripes we are healed. Isaiah 53:5, 1 Peter 2:24. The stripes He bore, yung tinanggap na latigo, and the blood He shed, yung dugong dumanak, were for our healing. Sino yung masaya ron? Palakpakan natin our Lord Jesus. Sinong pinagaling at pinalaya sa dugo ni Jesus? Ikaw ay pinatawad, pinalaya, redeemed, justified, tinubos. Tayo ang masayang masaya, tinatanggap mo. Sige, open your mouth, magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Tinubos, pinatawad, nilinis. Ikaw ay iniligtas sa wrath. Sige, open your mouth yung natutunan mo. Ikaw ay delivered from the powers of darkness. Hallelujah. Sige, huwag kang manood. Close your eyes. Kausapin mo si Lord. Ministry heads ka, dapat ikaw mismo nagsasalita. Go! Diretso lang. Sige, go! Thank you, Lord, for hearing the prayers and declaration ng bawat isa. Sa natutunan, salamat, O God, nilipat mo kami mula sa dilim, dinala sa liwanag, kami may access sa iyong trono, anytime, everywhere, at all times, kami pinatawad mo na. At ngayon, Panginoon, kami, O God, hallelujah, aawit, puspos ang aming puso ng pananalig as we sing O God, ng pagpapasalamat for your blood. At then, kami, O God, ay diretso sa faith-filled declaration in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Sa lahat ng pinuspos ng pananampalataya ngayon ni Lord, awitin natin ito buong puso. Isusunod ko po rito in declaration. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into
nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Thank you, Jesus. The blood that calls us sons and daughters. Woo! We are Hallelujah. ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness. Brought me from the darkness into For the last time. glorious light. For the last time. Brought me from the darkness into glorious light. Palakpakan natin si Lord. We are now in your light, O God, Jesus, the light of the world. And this time, Father, in Jesus' name, everyone, makita mo the faith-filled prayer and declarations. Blessing in the blood. Faith-filled prayer. Sabay-sabay po tayo. Kung kaya niyong itaas ang iyong kamay, speaking to the Father, nangalay ang kanan, taas ay kaliwa, ngalay na pareho, pwedeng nakalagay sa heart. Okay? Sabay-sabay po tayo. Thank you, Father, for the benefits and provision of the blood of Jesus. I stand on the ground, sabay-sabay po tayo, of the blood of Jesus to proclaim victory over sin, Satan and his agents, and the world. I apply the blood of Jesus to every stubborn problem in my life and to the members of my family and ministry. I plead the blood of Jesus upon my body from the top of my head down to the sole of my feet. I soak my life in the blood of Jesus. I paralyze all satanic oppressions delegated against me, against my family, ministry, career, business, with the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I stand against every device of destruction. I stand upon the word of God, and I declare myself unmovable in the name of Jesus. Let every door that I have opened to the enemy be closed forever with the blood of... Ulitin po natin. Let every door that I have opened to the enemy be closed forever with the blood of Jesus. And through the blood of Jesus, I have been redeemed out of the hands of the devil. I walk in the light, and the blood of Jesus cleanses me from all sins. Through the blood of Jesus, I have the life of God in me. And through the blood of Jesus, I have access to the presence of the Lord. I paralyze and cut off the head of any Goliath in my life, in my family, and with the blood of Jesus. And to everyone in this place, I command anything in me that is not of God to depart in the mighty name of Jesus. Let the blood of Jesus on the cross stand between me and in any dark power delegated against me. I curse every work of darkness in my life to dry to the roots by the blood of Jesus. I defeat and paralyze and erase any spirit of demotion or demotion, spiritual and financial downgrading, inherited problems,
vision killers, dream attackers, marital problems by the blood of Jesus. Let the power of the blood of Jesus be released on my behalf. And let us speak against every dead bone in my life. In the name of Jesus, I apply the blood of Jesus over my house and everyone. In the name of Jesus, I soak myself in the blood of Jesus and everyone also. In the name of Jesus, I apply the blood of Jesus, and demons, you cannot re-enter my house. I draw a circle of the blood of Jesus around me, around my family and loved ones, and around everyone's lives who is in this place. Now and always, I draw the bloodline of protection around my property. I overcome you, Satan, by the blood of the Lamb. And you cannot put any sickness on me, because I am redeemed by the blood of the Lamb. Let the blood of Jesus speak confusion in the camp of the enemy. And let the blood of Jesus speak destruction unto every evil graft in my life. Let the blood of Jesus speak disappearance unto every infirmity in my life. And let the blood of Jesus speak peace unto every broken marriage. Jesus Christ is my Lord and Savior. And you, devil, see the blood of Jesus Christ, the one who shed his blood and crushed you. Crush your head. Let the blood of Jesus speak victory and prosperity unto my life and to everyone in this place, even sa nasa online. I sprinkle the blood of Jesus on all my properties and to every properties of everyone. And let the blood of Jesus minister defeat to every evil work in my life and to everyone's lives in Jesus' name. I bind the staying power of any problem by the blood of Jesus. I create a boundary against you, devil, by the blood of Jesus. I hold the blood of Jesus against any evil spirit working against me and working in everyone's lives. I hold the blood of Jesus against I hold the blood of Jesus against you, devil, to every spirit of anxiety, depression, any kind of spirit of sickness and diseases. You have to flee to everyone's lives, even sa mga loved ones ng bawat isa sa amin. Flee anxiety, flee depression, flee in Jesus' name through the blood. And I enter the Holy of Holies by the blood of Jesus. I hold the blood of Jesus against demonic delay of my miracles and all God's blessings. I hold the blood of Jesus against failure at the edge of success. I hold the blood of Jesus against fruitless efforts in my career, in my ministry, in all aspects of my life. And I hold the blood of Jesus against every delayed and denied promotion on my job and on my business and to every job and businesses of everyone in Jesus' name. Thank you, Jesus, for your blood that has been applied sa aming declaration at ito'y magaganap sa lahat ng naririto, the defeatness of the enemy and the victory ng bawat isa. Complete victory, and the promotion and the favor in the name of Jesus is coming through the blood of Jesus. And yes, oh God, answered prayers, oh God, is coming through the blood of Jesus. We are always protected. We are always cleansed by the blood. We are always under the blood. We are happy, receiving all the best from you, oh God. And we will continue to be happy to serve you more and even more through the blood of Jesus. Palakpakan natin si Christ. Saved by the blood of Jesus. Sino